Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karong Martes, pizza 21 sa buwan sa Mayo 2024. Sa ngaan sa kong regular partner nga si Manny de los Santos, rabakal kami inyo ang alagad o niyang kagahapon kay wasad ko. So, thank you attorney and thank you Cristel Joy Felerca for holding the fort. Ako yung alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. O kini sa Attorney John Destacamento. Welcome sa atong programang Hello Cebu, may buntag Pinoy. Sa masanaandan, atong ipadangat atong front pages apan sa dili pa ato sang dawaton kining atong latest weather update. Ikis pag-asa Mactan, Sir Jomar Clarino, good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan og sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko paday nakaapekto sa tibuok sa nasod. Atong weather conditions sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally fair weather kining init ug igang na panahon. Hining ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas, sa kadagatan malinawon ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 28 to 33 degrees Celsius. Natay forecast maximum heat index karong adlaw sa Cebu na moabot sa 40 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution na category. Adlaw mosalop alas 6 karong hapon ug ang dagat mo taob alas 9:40 karong buntag, muhunas unya alas 4:15 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:01 karong buntag gikan diri sa Mactan, pag-asa Visayas, DOST. Jomar Clarino. Sir Jomar. Yes, ma'am. Good morning. Hi, good morning, Sir Jomar. Doon na ba'y tsansa karong semanaha nga makatagamtam tag mga pag-uwan-uwan, considering nga doon na yung mga times of the day nga makasinati sa tag mga pagdagom? So, sa atong forecast, base karong adlaw, natay nakita na mga kini mga isolated scattered na mga pag-ulan diri na sa Friday o weekend. Because if in case ma-develop kining cloud cluster na atong nakita na low pressure area, kanang hinungaw niya extension posible makapaulan diri sa Visayas by Friday or weekend. Okay, sige. Ato sad ng atangan. Thank you, Sir Jomar. Maukad to si Sir Jomar Clarino gikan sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages attorney atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily for review. Palaro purchases halted. Arita sa Super Balita, quote-unquote, makusgan kun makasyabu. Sa The Freeman, for palarong pambansa hosting, Garcia halts all purchases. Sa pamantalaang Banat News, 7 anyos gibunal-bunalag lipak. Tungod sa away sa bata, bana sa iyang iyaan na suko. Sa Philippine Daily Inquirer, Zubiri out as Escudero takes Senate leadership. Sa The Philippine Star, Migs out, Cheese in as Senate Chief. Maugatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik ang maipadangat kaninyo mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Be equipped, be empowered, and be informed. CARIS Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the CARIS National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of CARIS Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned CARIS international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National CARIS Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntag, giaprubahan sa Provincial Board ang pagpaubos sa state of calamity sa probinsya sa Subo tungod sa epekto sa El Nino. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Wala makalingkawas ang lungsod sa Tudela sa isla sa Camotes sa grabing epekto sa El Nino phenomenon. Sa inimong pagsubay sa news team nga matay ang mga punuan sa saging ug apektado ang ubang tamnanan tungod sa grabing huwaw. Gitaho ni Mayor Grayman Jojo Solante nga gipaubos na sa state of emergency among lungsod sukad niya tong Marso 27 tungod sa nasinating kakuwang sa supply sa tubig. Na listing nato nga mga affected na farmers, maayudahan sila through DSWD, through DSWD. And of course, sa tuwang local funds, magamit yun pag-respond na ining maong crisis. Maong nakig-alayon si Mayor Solante sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno aron matabangan ang mga mag-uumang apektado sa El Nino. Gawas kini sa giandam nilang local funds nga gigahin alang sa mga apektado nga mag-uuma ug ubang mga residente. Kita musukog yun in every challenge. No? So, I could say we are resilient town
in relation to the long drought. Usa ang lungsod sa Tudela sa 46 ka mga LGUs nga natala sa Provincial DRRMO nga dunay damages tungod sa El Nino. Gibanaban na mo kabat sa 176 million pesos ang natalang danyos base kana sa report gikan sa Provincial Agriculture Office. Maong gipangamahanan ni Bokal Victoria Corominas Toribio sa Tercero Distrito ang maong resolusyon ug hayan na aprobahan kini sa mga sakop sa Hunta Provincial. Nakita niya ang grabing epekto sa managlaing bahin sa probinsya sa Sugbo. We are in a state of calamity in the entire province of Cebu due to the devastating effects of the El Nino phenomenon. May move for the approval of this resolution, Mr. Chair. Daan ang gitato ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga dili ipaagi sa kwarta ang paghatag og hinabang. Inay sa laing paagi aron makatabang usab nga makabangon ang mga apektado sa El Nino phenomenon. We would not be giving ayuda, but we will be helping farmers help themselves. That is the culture that we wish to nurture in the entire province of Cebu, not the culture of mendicancy. You only get lazy people from that. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia may pasuspenso una sa tanang procurement orders alang sa mga kalihukan sa maabot nga palarong pambansa karong Hulyo. Ang taho ihatod ni Shariza May Uy. Gipasuspenso una ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang tanan nga procurement orders alang sa pagpangandam sa maabot nga palarong pangbansa 2024. Kini aron iya una kining susihon og i-review ang mga budget nga gigahin sa administrasyon ni suspended Cebu City Mayor Michael Rama kung makiangayon ba ang maong dakong pundo human mabantayi nga adunay mga gidudahan nga overpricing ug anomalya sama sa pagpaburot sa presyo. Usa nakakuha sa atensyon sa Acting Mayor mao ang 21.9 million pesos nga gigahin alang sa pag-abang sa mga toilet and bath portalets. Well, first of all, it's a budget. It's only a budget. You may or may not use the entire account, di ba? I'll give you a specific example which kami karon nga nag-discuss with some of the councilors. For example, there is a rental of portalets worth 21.9 million pesos. So I want to know what the wisdom ngano mo renta nga pwede naman nato na paliton kay in the future we will have many more events to come nya ato na. So I want to know unsay wisdom behind that, for example. Ano na sa gisukip sa budget nga 135 million ka pesos alang sa pag-install sa outdoor LED frame ug 47 million pesos alang sa extension sa grandstand. Pipila lang kini sa mga pundo nga gikwestiyon ni Garcia. Gipasabot ni Garcia nga iyang ipatawag ang mga assigned departments sama sa local school board o mga contractors aron sa pagsusi sa presyo hinungdan nga iyang ipasuspenso ang procurement activities apan dili buot pasabot nga maapektuhan ang renovation o preparasyon sa palaro. Ang tanan na dayon nga palaro nga mga committee members ako sa gustong istoryahon, they have to explain to me. This is part of the entire review. If it is satisfactory or if it is needed, then ato'y padayon. Kung dili, atong ilisdan or atong hunong. Personal sa mga gisusi ni Garcia ang oval sa Cebu City Sports Center nga hangtod karon wala pa mabutang sa kontraktor ang rubberized flooring. Nadismaya ang acting mayor tungod kay hangtod karon wala pa kini mabutangan diin 50 na lang kaadlaw ang nabilin sa dili pa ang palarong pambansa. Gipaybalusab ni Garcia nga nagkauyo ng probinsya sa Sugbo nga gipanguluhan sa iyang iyaan nga si Governor Gwen Garcia ug ang mga city mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandawi nga magtinabangay alang sa kalampusan sa palaro. Nasabutan nila nga adunay sports tourism package nga dakong tabang ilabi na sa mga negosyanteng Sugbuanon sa pagdapit sa mga turista karong umaabot nga palaro gikan sa lain-laing dapit sa nasod. Sherry Zameuy, CCTN News. Silang bahin ordinansahong magpataas sa tinuig nga financial assistance sa senior citizens sa Mandawi ngadto sa 10,000 pesos gikan sa 8,000 gikwestiyon sa usa ka konsehal. Mga detalye sa report ni Mary Rosa Garino.
Sunod semana sa sesyon sa Konseho sa Mandawi, ipaubos na usab unya sa third ug final grading ang ordinansahon magpataas sa tinuig nga financial assistance sa senior citizens ngadto sa 10,000 pesos gikan sa 8,000 pesos. Kini gilauman nga hingpit nga mapasara. Dako kay ni og matabang kay kuan kay bawo nagkakaron nga mahal, nagkamahal ang palaliton. Unya ang uban nga mga senior citizen wa sila source of income. So mao ni nga makatabang gyud kaayo ni ang ato sa sesyon nisugyot usab si Konsehal ni Risa Son Ruiz kung mamahimong himuon nga 12,000 pesos ang assistance apan giingon nga kinahanglan kining tun-an pero posible kini sa sunod nga mga tuig. Sa gagaingon dako kay sila nahimo pag-umol sa atong mga Mandawihanon. I think 12,000 a year or 1,000 pesos a month increase. Igo ra gyud unta kaayo na. Pero ay pero hindi saad man sila nga next year 10 after that mo increase na sad. I will take that. I am hopeful that they will do that. Si Ruiz ni padayag sa iyang suporta sa increase ug iyang pag-co-author unta sa ordinansahon nga gidecline sa principal proponent nga si Konsehal Jimmy Lumapas. Kuna nga dili sila musugot hadlok te sila nga makakita sa amungan nga mo ni co-author of an ordinance nga kami mismo nagsuporta. Matod ni Lumapas nga aduna nay daghan nga mga konsehal ang ni co-sponsor sa ordinansahon. Second motion sila, that means nipakita na sila sa ilang support. No need nga mabutang pa ilangan as co-proponent sa mga ordinansa. Ang increase ipatuman sugod karong Disyembre. Padayag ni Ruiz nga hinaot dili kini ipatuman tungod eleksyon na Mayo sunod tuig. Niaging 2019 election giingon nga ni saad usab ang syudad sa pagpataas sa assistance. Yes, diha na tay promise pagka 2019. Nahatagan to pero sa mas gisulti ko ang kuno to bonus to para sa kining charter day pagka 50 years. Kasabot ko. Pero pila naman 2019, 20, 21, 22, 23 upat ka tuig nga niagi wa man gyud increase. So karon na. Well, nindot sa kayo nga nahuna-huna ang increase. Gipasabot usab ni Konsehal Marie Emeline Cortez Zafra ang co-author sa ordinansahon nga ang 2,000 pesos nga increase ni adtong 2019 tungod nagselebrar ang syudad sa ika-50 nga charter anniversary. Kami, we are here because we were voted by the people to serve the people of Mandawi. And always ginanamo priority ang welfare sa matag Mandawihanon. So like what Mayor Jonna said no nga, kita na ata diri kay tungod sa mga tao. So mubalik ta kung unsay mga panginahanglan sa mga tao, the welfare of the Mandawihanon. So mo na ang atong gilook after whether it's election year or not election year, if nakita ninyo daghan gyud ta og mga kanang gipangbuhat nga projects para sa mga Mandawihanon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Police Regional Office 7 mohimog programa alang sa intervention sa mga minor de edad nga nalambigit sa krimen. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human sa sunod-sunod nga kalamigitan sa mga minor de edad sa mga insidente sa masa Pusil ug uban pa, ang Police Regional Office 7 mimando sa tanang police office sa kapulisan sa Central Visayas nga mohimo og programa aron mapugnan ang kriminalidad nga naglambigit sa mga minors. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Emerin, nga kinahanglan nga adunay himuon nga proactive measure ang kapulisan labot sa problema sa mga minor de edad sa pakigalayon sa Department of Social Welfare and Development. Lagi pa silang tinguha nga makigdialogo sa mga ginikanan sa bawag mga minor de edad nga suspitsado sa usa ka krimen aron mapugan nga masubli ang nahitabong krimen nga hinimuan sa mga batanon. Kining endeavor ato ning gibuhat hand in hand with the Department of Social and Welfare Development and of course the local government units. Now we are taking note of reports nga na mga incidents karon nga na-involve of minor. We would like to assure everyone that your Police Regional Office 7 will institute security measures to protect our children, the minors, of course in accord with what is mandated in the law. Pero naman nga nagsunod-sunod na ang krimen nga kalamigitan sa mga minor de edad ni atong Mayo 9, 2024 alas 4:10 sa kadlawon dito sa Yati, lungsod sa Liloan, probinsya Sugbo. Gipamosil sa grupo sa mga batanon nga sakop sa Crips Gang nga may resulta sa kamatayon sa 16 anyos nga babae ug pagkaangol sa tulo ka kauban nini nga pulos mga minor de edad. Dadak pahinuon dayon ang upat ka mga suspitsado, duha nini mga minor de edad pa nga mao'y gitudlo nga namusil sa mga biktima. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong katapos
usang balita, uyuan nga giingong mibunal sa iyang 7 anyos nga pag-umangkon gibalhog sa Labangon Police Station. Giingong nasuko ang maong uyuan, human itukmod sa bata ang iyang anak nga may resulta sa pagkatumba niini. Ang kasayuran ihatod ni Shariza Mayoy. Nabalog karon sa custodial facility sa Labangon Police Station ang 24 anyos nga uyuan human nga nakuhaan og CCTV footage sa pagkulata og pagdagmal sa 7 anyos nga bata sa Barangay Labangon, Dakbayana sa Sugbo. Makita ang bata nga nagyaka og mabati ang paghilak niini sa kasakit sa iyang gibati tungod sa kakusog sa pagbunal gamit ang lipak sa kawayan. Din makita usab nga dunay miali sa suspek aron nga dili matiwasan ang bata. Ang bata mao ang 7 anyos kinsa angkon og grabing bunog ug labhag sa iyang lawas. Gani miluta pa sa iyang likod ang mga samad agi sa hinapsan sa gituuhan nga lipak sa kawayan. Dali nakaresponde ang barangay dihang nadawat nila ang taho ug na-rescue si Dudong. Matod ni Patrolman na Ria Partosa, ang investigator on case nga nagsugod ang pagdagmal diyang nag-away ang biktima sa anak sa suspek nga bana sa iyaan sa bata. Tungod sa kapungot sa suspek, napahimungtan kini og nasubraan sa paghapos ang bata. Ano ito is away bata, which is ang nagduwa ra jud ang mga bata. So which is ang kuan man gud ang kaning respondent is pagkakita niya sa CCTV nga unsay gibuhat kay nagitukmod man sa biktima ang iyang anak. So murag na kuan siya, wala siya kapugong kay sige na daw na ginabuhat sa bata. Nga isay magpinoplok na ang bata about sa anong sa iyang gibuhat sa iyang anak. So sa as of kuan sa iyang kuan is sa iyang kaisog wala siya nakapugong mo to nabuhat niya. Human sa pangitabo, mipadayag matud pa ang unang nagpailang nga guardian sa bata nga dili mosangat og kaso batok sa suspek. Apan mipatimaw ang iyaan sa biktima nga maoy ni barog nga reklamante kay gusto niyang matagan og gustisya ang iyang pag-umangkon. Nasayran nga wala diha ang inahan og amahan sa bata nga mo hinungdan nga tuwa kini sa kustodiya sa iyang iyaan og uyuan. Dito matud pa nagpuyo kaniadto ang biktima sa iyang iyaan sa konsolasyon ug nag-eskwela apan gikuha kini sa igsuon sa inahan diha sa Labangon ni adtong New Year ug mipasalig nga sila mo'y mopaskwela sa bata. Tuwan ang kanang bata dira gyud na sa mua. Di ako'y may gibinlan sa bata. Ya paghuman gikuha na nila pag New Year. Ya paghuman nag-eskwela na ang bata sa konsolasyon. Sa paghuman wala nila giuli pag New Year hantod na naitabo na nana nga nakita na ko sa video. Gidugang sa iyaan sa biktima nga nakakuha siya og CCTV nga iyang gi-upload sa social media nga mao'y nakapaukay sa mga tao. Apil na si acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Ganay personal nga giadto ni Garcia ang Labangon Police Station ug gimanduan ang kapulisan nga siguraduhon nga mabasakaan og kaso ang suspect ug masiguro nga walay may tabo nga settlement sa kaso. Gipaniguro usab sa Labangon Police Station nga masangat gyud ang kaso karong adlaw. Okay, and then file it today. Thank you. Samtang mipasalig ang barangay Labangon nga moabag sila sa mga panginahanglan sa bata ug paglihok sa kaso. Gidala sa iyaan ang biktima sa barangay hall din makita ang grabing bunog sa iyang likod. Maglisod usab og lakaw ang bata nga gituohan nga naapektuhan ang bukog sa likod tungod sa kakusog sa pagbunal. Tungod niini gihilantan ang bata ug nakahukom ang barangay ug ang DSWS nga dadon sa tambalanan aron masiguro nga layo kini sa peligro. Yes sir, actually ako giniingan ang complainant, ang guardian niya. Kung imong ipadayon ang kaso, kung na problema ka sa Leyte, we will provide kuhaon ka, i-inquest or iniguan. Ako siya, in fact, itagaan ako siya contact number kay tanang para mo-support yun ang barangay ba on our part nga mapadayon sa yun ang kaso. Kita sayod mo kita na ang bata nagbunog na kita manato na so ang ato lang is wala pumunta na matagaan din siya justisya na ma-file itong kaso na ako kuan pa po sa gidikanan na ang sa iyang guardian na kung pwede file ang itong kaso kay magoy tendency po usahay na maluoy na dinay padayon. Shariza Mayoy, CCTN News. Mga mga balita nga nahipo sa tugaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo kato nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Unya, napamtay oras attorney ari sa to ang mga
paghisgot-hisgot. Sa atong unahon na ni attorney, imong gusto nga hisgutan. Gusto unta na ko hisgutan katong as a continuation sa among gihisgutan ni partner Kagahapon. Cristel kagahapon partner kay gabi manggod samtang nagpakli-pakli nagkuan ko sa YouTube partner ba so, na I stumbled upon this post from ABS-CBN. Bago lang ni nga post na for the first time si Miss Karen Davila iyang gi-interview si Mayor Alice Guo. Which was after the Senate inquiry na? After the Senate inquiry and for the first time. And then in this interview partner, Mayor Guo revealed partner nga the reason nga nung wala siya makasulti, di ba? Ang iyang linya dito sa Senate inquiry. I do not remember. I do not remember. Hindi ko maalala, Your Honor. Oh, kana partner. So, the reason ko nung anong hindi ko na maalala, Your Honor, was because mauwaw ko nung siya partner nga itribukar sa publiko ang tinuod niyang pagkatao. Kay si Mayor Alice Guo, matod pa niya, usa siya ka anak, ang iyang inahan kanhi or former nga kasambahay sa iyang amahan. Nya nganong nitugan man siya anak karon, what's making the difference? Exactly, that was the question also of Karen Davila, Miss partner no nga why now? So ang iyang giingon nga at that time na blanco kuno siya kay mauwaw siya, na caught off guard siya. And but more than that partner, ang akong nakita is of course partner under the constitution man jud, kung either of your parents is a Filipino, then you will also be considered a Filipino. Established naman siya partner nga ang iyang amahan is not a Filipino, a Chinese citizen. So, kinahanglang ma-establish ni Mayor Guo nga ang iyahang inahan, Pinay. Karon, gipangutana siya partner kung naaba siya interaction with her mom. Wala. Kung nakitaan ba niya iyang mom? Wala. Nakailagyod ka siya sa iyang mama. Maunay dakong pangutana nga nagtangag og dakong ganti. Yes, partner, hangtod karon. So, you can easily claim it's not to again to judge her, but it's always easy to claim an partner nga mauni si Pulana ang akong inahan, si Pulano ang akong amahan. Yes. But tinuod ba jud ka nga mauni inahan because it's easy to claim man partner. So mao na ang ako ang number one nga issue diha. Nya tarong mo ni mong narrative. Pero even then, even with her kanang sudden, unsa tawag anak kanang opposite of amnesia kay pag Senate inquiry na amnesia man siya gamay, no? Lucid interval. Lucid gabiya na ng lucid interval. Even then, even with whatever she revealed and the details that she might have divulged to Miss Karen Davila yesterday sa mong nakitaan, wala sa gid na siya mahimo kay ang Department of Interior and Local Government nilihok na ba si Secretary Benjamin Abalos atong Lunes kagahapon kay Tuesday man ron ni anunsyo na nga si Bamban Mayor Alice Guo will be kung mo gaganin lang iyang tinuod nga pangan will be stripped kuno of her control and supervision over the PNP within her jurisdiction. I don't know why. Kay gahapon partner gi-question siya, you are the mayor and then these things, these pogo operations are happened under your nose. And then wala jud kay gibuhat ani isip mayor. Was siguro gid kakatimaho. Wa jud kakatimaho, but ang iyang defense partner kay wala manggoy report ang police. So I was sala sa police. But the police is directly under the control man sad of the mayor. So kana partner kining murag subayunon pa kaayo ang mga istorya kabahin ani. Dali kay na maukayan kay moingon kag naman gyud ko na bidaghan man kani sila dinhi. To me kanang maybe because we have been in this industry for quite some time, kanang magsuray-suray ka makaanak ang na may buildings nga walay windows. Okay? Red flags ba? Tinuod. Mga tao na lang ganyan. Okay, na ba? And ngano daghan mo kay foreign nationals sa inyong dapit na di mo tourist spot kanang iuna nga mga questions good. Yes. Which I think is kanang basic pero di sad ko motuo siguro nga wa gyud report ang police. So isa kadaghang police tanan gyud way report. It's Bamban is the municipality of Bamban partner is a second-class municipality and then mo na yung giingon nga katingalahan kaayo nga second-class municipality. I mean, we are for progress, we are for development, pero I think the fact na ay mga signs, mga senyales partner ba nga pwede na to ma-question ang operation sa ani. Pero ang iyang giingon partner was
sa katong compound kuno, ang Pogo raman kuno ngadto is ni-occupy lang og usa ka building. All the other buildings kuno were legitimate business operations. Wa sa takibaw partner kung unsa ni siya katinuod, pero that's the defense that Bamban Mayor Alice Guo raised with Miss Karen Davila, partner. Pero you don't have to be even a mayor to also raise questions. No, you don't. Kung boto na hunaon, di ba? And to think, partner, this was not the first time nga gi-raid ang Pogo because before Mandiay, as early as dili pa mayor na siya, early into her term as mayor 2022, naanay permiro nga gi-raid nga Pogo incident. So kung imo nang kuag basi, tumigani ka nang that it happened in the previous administration, the very same administration that supported you, kana daghan kaayo red flags. And kana sad nga kay baw imong mga papers kana mga ingon ana nga questions ba. Yes. So malibog ta. So karon si Abalos niingon na ni-instruct na sa Napolcom nga i-initiate na kuno ang proceedings aron ma-revoke ang powers ni Guo over the local police after finding sufficient grounds to do so. Kay iya kunong gi-instructionan for the withdrawal of the mayor's deputization. So kana nagsugod na. I think this is just the first of many. Yes. Makaingon gyud ta nga posibleng una lang ni kay after kuno this investigation with sufficient grounds, they will withdraw the deputization of Mayor Guo as consequences of the privilege attached are revoked immediately, including control and supervision of the local police. Okay, so pero in response to that, partner, actually categorically gi-ask ni Miss Karen Davila si Mayor Guo kung Mayor, will you resign amid all these controversy? O ganyan tubag, partner? No, I will not resign. Ako po ay isang Pilipino. Ako po ay holder ng isa lamang po na passport at yun po ay Philippine passport. Pero ang pangutan na nga nung i-accuse man siya of being a Chinese spy. Mao na iya jud ang gi-deny sa nasakitan kuno siya aning tanan mga pagpanglabay og bato sa iya about her being a Chinese spy. Ang iya kunong affiliations with the Chinese were only for business purposes sa iyang pagpaninda og karne. Yan abot na sa and it spiraled into all these controversies. A lot of accusations na. So much so that even it reached BBC News International na. So gipangutan ang iyang lead yun nga, why is this small town mayor accused of being a Chinese spy? So so naabot ng international, ang level, na pick up na siya internationally, partner? Especially because of the recent sad nga mga conflicts involving China and a lot of other countries. So karon ni gawas ang ilag yung lead ni katawag gid ko kay gibutang a sleepy town in the Philippines has been thrust into the national spotlight after the mayor was accused of being a Chinese agent. Tiaw mo na. Grabe gid kaayo oy. Gibutang bagay ang Banban kuno is a small town in the country's rice-growing floodplains north of capital Manila. Ang mayor ko na is the picture of a young on-the-go public servant. 35 years old, bespectacled with long black hair and a ready smile. Speaks Tagalog with no foreign accent and loves to wear pink in public. Grabe kay kadetalyado, no? Wala gid kuno anything in her life sa ilang gisuwat nga. Nothing about her life. She claims she grew up on a pig farm. Seems to raise alarm bells until she was called to testify before a Senate hearing earlier this month. Kaya nagdiskubrihan ko sa mga otoridad kaning Pogo was really in her town was really a front for a scam center. Yes, mo na kuno daghan kaayog mga accusations nga aside from being used to for illegal activities na pay mga manguha og mga fish og mga financial na mga transactions kay illegal financial transactions. Love scam. You know, because one of my friends kanang partner na yang mom kay kanang and they know nga na biktima but she refuses to listen kay magpadami gyud siya kwarta. No? So nakaingon ko, oh my goodness. So naadjay mga tao no nga mo pray. Yes. Aning mga kining mo take advantage sa vulnerability sa ubang tao. The loneliness of the elders. Kanang bisag unsa lang nang lagi kanang murag love 2 years. Love scam. 2 years na kanabang
mga 2 years na nakadungog ko niya, magsige yun, kung pwede pa lang lagi niya, ingno naman lang kani, abot na sa point nga, ayaw lang pagbuot kay ako amaning kwarta. Diba? So, walay ang mga anak, walay. Fight in So, town. But dako ka, ayo to, kay 700 workers, 202 Chinese nationals, 73 other foreigners, gipapost as online lovers, unya. Karon ba yan, nabi times manawag na sila, niya mo offer og job. But ma-feel ni mo ang accent ba? So, akong kasuway ko attorney, akong gitubag yun. Are you a Filipino citizen? Ibutang. Gibutang. Nakabantay man sila nga ako murag gining lisod-lisod ni siya. Dili ni malipat. Daghan kaayo. Daghan na no. So na yung mga allegations nga it's being used, human trafficking is involved also in this operation. So kana partner atong atangan ang ubang mga development sa issue ni Mayor Alice Guo. Yes, ato nang atangan unya. Kinid pa man dito mo break oy ka 8:34 naman day. 8:30. Sige mo balik mi man sa pipila ka painom-dom, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, glakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Na-late ko. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy karon arita sa lokal na pod nga hisgutanan attorney. Yes, partner. Si Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ni mando karon sa immediate suspension sa procurement orders pagpamalit alang niining mga pagpangandam sa pag-host nato sa Cebu City no sa Palarong Pambansa 2024
kay gusto niya nga ma-assess ang ilang budget appropriations. Gipahibaw ni niya kagahapon sa usa ka press conference human siya ni inspeksyon sa Cebu City Sports Center track oval following reports of delay usab sa ilang construction. Matod ni Garcia nga due to the comments from well-meaning, quote-unquote, well-meaning but unidentified individuals, including some of the Cebu City councilors nga wasad ginganlan, he sees it fit to order the immediate suspension of the procurement activities for the hosting of the Palarong Pambansa 2024. So unsa man ning suspension, partner, kining indefinite ni siya or temporary lang? Unsa giingon ni Mayor Garcia ani? Na kay iyang gingon immediate suspension man, so katong nag-ung-ung pa ditong gilakaw pa, nagwata kay bawg, ngumpra na ba yun to? Hapit na ba yan, July 11 to 15 na ni unya. Mao lagi, mao sa tong sa ending ani. Yes. 3 days na ko niliyang suspension, pero ambot lang kay enough na ko na nga time to run through the procurement list, which means di ka kasiguro og di ba ni mapuna. Maog yun kay siguro man mo review. Mo review siya, so kung if ever magani do na siya makit-an nga unsa man, partner, mga anomalous or kini questionable, unsa lang sad ka ha, basta kay what's na may mga gipang sulti kay kani ko no will be enough time para maka-review siya sa mga procurements. Unya, wa ko na nagpasabot nga hunungon ang pagpangandam, pero tanawon ko na niya ang priorities. Okay. Unsa may giuna, kay daghan ko no kaayo siya information coming from other offices, wa sa ginganlan ng office, nga basi ko nog 9 items nga dili priority ug dili kinahanglanon, mao nga he is ordering for the immediate suspension. Pero nagwonder sad ko, attorney, nga kanang kung sa kanta pa ba, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Remember, when these were started, when these were initiated, you were already vice mayor. Tinuod. So, you were also councilors, kaning mga unnamed. Pero bakit ngayon ka lang? Anong karon lang mo naningog, oy? Oo, gyud kay sa report ganina ni Sherisa, 50 days na lang to palaro. So, hinaot unta nga dili hold hostage ang mga preparation sa palaro. Although giingon man to niya ganina, partner, sa report ni Sherisa nga the reason kuno nganong iyang ipa-review ang budget appropriations para sa palaro was because nahibong siya nganong delayed man ang implementation sa for example sa Cebu City Sports Center, ang rubberized track oval wala gihapon na wala panalatag ang tod karon. So, mo na iyang gi-question. Pero doon nasad ko na yung mga iyang gusto sa gamatan kung asa ta magkamenos sa gasto. Kay katong iyang giingon, nga nganong need man ta mo abang atong portalet nga kanang pila ka milyon nga og ato na lang dayong paliton para atuan na. So nasa punto. Naasad, partner, kay nganong mag-abang man ka kung maumaoram sang gastuha kung imuhang paliton. Yes, and magamit sa demo inig ka future events, oy. Yes, like diba? like Sinulog, mga major events for Cebu City nga daghan kay tagi-expect nga mga kadagkong kalihukan dinhi sa syudad sa Sugbo. Liman ka nang 21 million. Unya mura na nimo gilabay sa hangin kay gamito nimo iuli pag gyud imong item, di ba? That is right, partner. So ganahan ko na siya makibaw kung unsay wisdom anang mo rent nga pwede ra man kunong paliton para magamit later on. Ang next na nga pangutana, partner, is kung inigbalik sa ni Mayor Rama. Di ba sa ni madiskaril tanan? Di ba kani madiskaril tanan, pero 6 months man ang suspension ni Mayor Rama, kung partner. Dili maka-appeal. Kung dili maka-appeal. Yes. So mo nay aligri nga, pero kahibaw baka si Mayor Rama aning mga actions ni acting mayor? Unsa sa kay iyang mga gibati aning hitabo karon nga ang iyang gipang sugdan gipang kuana, di ba? Gipang kung katong MCWD lang daan, gipang kuana, gipang amigo na. That is right. Pero murag naglingaw-lingaw pa man si Mayor Rama, partner, tuwa pa siya sa Moscow, Russia, nagpabugnaw pa siya. Yes, partner, tuwa siya sa Moscow in his capacity as quote-unquote private individual. Wow. So private travel to? No, I'm not sure if private, pero ang event, partner, is tourism related. Nya kung tourism, unsa man as a taxpayer lang imong pag-adto dito or kanang may siguro tan-awon sad na ang kanang arrangements, kay basin bag kanang nabi anay mga per dime, mga tickets.
basin bag ka ng city funded pero dili sad siguro no. Kay Dili sad kay man to iyang claim partner nga wala ko ni Ariha isip mayor ni Arip ko kay I am only a private individual here. So lagi pero ang plite. Plite ba sa mayor ba ang giplitihan or private individual ba? Mao na partner, especially nga naay duha ka other there are 2 other city hall officials or officers nga naa didto karon. Ay kinsa man? Tourism si Pesquera og si Miss Carla Henry. Oh, uy. So kana kato sila official gito capacity. Pero nikuyog lang siguro ang taxpayer. Nasing nikuyog lang si Klaruan na ninyo ay kitingig moglabad sa inyong unya ana if in a personal capacity or if suspended gani adto ka but using I'm sure ilasad ng gitan-aw but I hope lang sad nga ko ano kay nasugdan na ra ba nang masunod-sunod na sad niya nag-uting kay og mga ingon ana. That is right, partner. So hopefully kining mga pagpangandam nato sa palarong pambansa, partner, no, especially I think it has been the first since pila ka years, since partner? The pandemic sad. Since the pandemic nga nibalik it's been so long that Cebu City hosted the palarong pambansa. So hopefully dili ni madiskarel because it's a national event. So sagpa sad siguro kayo sa Cebu City kung nilad ang assessment or review sa atong pag-host. Labi pa tungod kay Singapore-like city of Cebu ta with Melbourne features and a touch of Taiwan o yan nararaba sa Russia ron sa fusion naman di ko Cebuan mapunan ang libog na gaymi kadugay na ani di na ta moingon na tala di ba? Singapore yan naman. Singapore na. Kaligre bayaan ni partner. Basta kay si acting Mayor Raymond Alvin Garcia is very optimistic kuno nga mahuman ra gyud ni og kinahanglan sa gyud nga mahuman. Si City Councilor Noel Wenceslao sa iyang privileged speech sa ilahang session ni antong May 15 ni stressed siya sa urgency on finishing another SBD Builders project which is the city-funded reinforcement work on a bridge in Sitio Candarong, Barangay Pulang Bato. Gisumpay na lang ni sa ilang isgutanan kay kini sa dito sa Pulang Bato manggod to me is good sad nga follow upon kay padung nating uwan unya kana din ang dapita ug di na maayo asa man agi mga tao. Landslide prone area Upland Barangay kining Pulang Bato, partner, no? Yes. So importante na nga ilahapod ng susihon sama sa atong giingon last week ang ngayan ng andamon, ang mga kinahanglang andamon, labi pa kay niingon na ang Pag-asa. Earlier, during the start of the show, niingon ang Pag-asa nga posibleng makasinatig mga pag-uwan-uwan Saturday or Friday, kay doon na sad sila nasigpatan nga kanang posible nga mahimong low pressure area pero wala pa. Posible lang. Okay. So, ato ng mga pabuto ng developments about anang pag-review ni acting Cebu City Mayor partner sa mga transactions o sa mga procurement orders nga giluwatan nunot sa pagpangandam sa palarong pambansa. Attorney, ako tong hisgutan ganina katong last gay nato nga balita nga katubang kanang lalaki ba nga ang gikulata yang pag-umangkon 7 years old. Mura magluoy kaayo niya. Kana bang musamot magutag ka malagot magtan-aw labi pag nanatay anak no di ta ka imagine bang susig ako ani That's right, partner. Pero ikaw, partner, kining nagdako ba ka under a corporal punishment like kaning bunalan ka sa imong ginikanan? Yes. So you have nothing against disciplining the child? No, I don't have anything against disciplining the child, but I do believe na there's also a limit to disciplining a child. That is true. Kuan man may kanang disipulo man mis kanang iba gani buna. Iba kami kay sambag. Sambag. So sakita labi nang kanang naapay kaning mga dahon-dahon gamay. Sakit di ay. Sakit kay partner oy nya dayon sa altar. Adto luhod di ba? Luhod. Magdaog kining bato isiga kamot. Amo luhod lang ampuon. Pero ang luoy ako manghod kay syempre lalaki mag shorts man na. Ya ako nakabantay naman ko magsayal din ko inigwitik sa bunal amol. Kayo mo. Masakit kay kung mag-skirt ka masabud man. Uya usahay pa partner. Papilion ka sa imong mama o papa. Pila man ka bunal imo. Ikaw pa'y papilion. Ingon nimo nga
Usa lang. Ikaw usa. Kagadako ni mong sala. Pero dako kayo ang ibunal. Okay. Pero going back ato partner, nakakita ko sa mga pasa-pasa. Luoy, no? Luoy ang Grabe bata. naman And then, to. mausad lagi ni usahay kining ato ang anger usahay. Ang ato ang mura kinahanglan sa nato i-manage. Kuan ba ni no? Kanang bamboo stick makuno lipak sa sakit kaayo na oy. Sakit. Tanawa partner. Lawom kaayo ba luoy pud oy. So nang labhag yun in town. So and the thing partner is may na lang kay nakuha sa CCTV. What about if wala? 7 years old pa ba ni? Unsa man sad ni ang di ba dako man ni og kuan attorney, dako man ni og maka sana aggravating circumstance kung ikaw inaana imong edad, imong gibunalan, minor. Age is either an aggravating or a mitigating circumstance depende sa sitwasyon, and in this case age is an aggravating circumstance against that man kay tanawa ang the disparity sa ilahang age makita gyud nimo, and the strength pag yun. Yes, nagitawag nga kining abuse of superior strength. So ikaw dako na kaayo ka, and then ang imong gibunog gamay kaayo nga very powerless, very helpless nya day imong ginana. So hopefully nga masampulan sa mga police partner, mapasakaan og tukmang kaso ang kining tawhana. But ang ako lang ani ba kanang kusog magud kay pa. Kusog kayo, very unbridled, uncontrolled. Kusog kaayo pagkabunal unya dako na taon kay kag abaga. Uy kanang di ta kaingonog unsa sad basig kaning bata pating sad ni kaning di man gyud ta kasiguro bata. Yes, para kay naadyoy mga bata nga badlungon sa hyper baron. Hyper. Sa unang panahon nga wa pa na diagnose ang ADHD, may nga kaning bata asus kapating gyud ani. But ang uban ay need lang siya og intervention. I don't know the story behind this, but I don't think it will justify ingon ani ka grabe nga samad sa bata ba from that bunal alone. That is right partner, kay very unequal ang na tagamtaman nga kasakit og mga bunog sa bata. And then it only started for a normal naman siguro na partner nga kung mga bata mo mag-away inana. So muna I wonder sad ligi nganong niabot ana sa punto kapila na ni nakasa. But ang ako sang other question, kapila na sad nimo gidapatan. Nga wa lang, wa lang tanaka hibaw kay wa na capture on CCTV. Kana perti tang kusuga uy. Para nako no kanang mga other adults din should also be held accountable kay dugay kay sila nakalihok to stop him from doing that. Okay, pero mga babae man sagud sila partner, and also mga kuan jud kayo sila murag ni attempt sila og kining stop pero dili grabe jud kaayo ka dako gyud og lawas ang namunal. And then napay daghang bata nga nagsige siguro hilak, sige pabadlong, so ang atmosphere na jud la kadako. Dako kay naglawas niya imong gibunalan City Anyos, okay ra ka. Plus showing it pagyud to the other children. And you don't even know the root of it. Nga imong nakit-an lang ba sige gitud to imong anak. What if imong anak may nanguna? Di ba? So muna naasad yun untay limit or boundary ang pagdisiplina sa mga dagko ang mga adults sa mga bata. May tara bag ikaw sige, kung sugot ka, ang akong kuyawan ani attorney, kung dili ni mo padayon og kiha kay family ba ya, which is a common thing. Which is a common thing. Can the police file charges if dili mo file charges ang mga parente? Yes, under our revised penal code man jud partner, since ang kanang mga crimes under our revised penal code, they are crimes against the state. So they are not crimes against a person. Mga violations under the RPC. So, ang pasabot ana nga bisan pag muhunong ang complainant, nothing will stop the state through the police to file appropriate charges. So who will then be the complainants? The PNP? Yes, the police or the PNP, and then it will be prosecuted by our government prosecutors partner. How will it prosper kung in the case nga dili mo testify ang mga adults in the room? Exactly, partner. That's the legal obstacle nga kinahanglang i-prove sa police dito sa korte, and muna usahay nga dili mo come into fruition kani mga kaso without the
support, without the cooperation of family. private complainants. Will they be able to use the CCTV camera as evidence considering it's owned by the family? Definitely, definitely, especially nga the CCTV has been published na, viral na. Nahimo ng viral, so it's dili na siya makaingon nga this is only something that's personal. No, it has been nahibawaan naman sa tanan ng action. So possibly they can make use of that CCTV footage in order to establish their case. But dili sad siya mahimo kay wa na baya na even before pa nagbalik-balik ana ang kapulisan and even lawyers nga there is no such thing as family matters anymore. Kay sa una man good time attorney sa karaang panahon nga kung ikaw tanod nga tawgon ka kay gikulata mong silingan pwede ra mo good mo ingon di may makaapil ana kay sulod sa balay family matters but not anymore once katong nasud na tong violence against women and children. That is right. Kay kanang dili magud ka when it comes to crime, okay ra na kung civil lang nga case, away family. Pero kung mag-involve na gani og infliction of injury, dapat mantawag ana mo constitute as a criminal offense na ang imong gibuhat. Nothing will ever stop the state from upholding its role as protector for the helpless. So kanang karon usay posible nga kasong mapasaka niya syempre na gyud ni child abuse. Yes, muna akong paglantawan nga child abuse, pero sa child abuse kinahanglan man sad gud nimo nga i-establish nga gibuhaton niya in order to really dehumanize the child. So naa siya intention, pero ang giingon man ganina sa report kay kining inabuhaton niya in response lang sa nakita niya sa CCTV kay ang iyang anak. So pwede sa gidapatan. So pwede ka mo ingon nga kuan to kanang mura siya an act of defense. Defense. But is it sufficient to defend considering dako kay ka murag complicated man siya ba? So it's a multifaceted daghang mga issues nga involved i-thresh out during a court hearing if and when man gani madayon kining madayon ang kining kuan partner kaso sang-at dito sa korte. Kani pwede ba sad ni sa katong anti-vowsy? Anti-vowsy, yes, even their children are protected under the anti-vowsy law. So pwede jud kaayo nato mo file og physical abuse under anti-vowsy law ang ginikanan sa bata nga nipasaka. Pero ang bata man gud diri partner kay kining I'm not sure kinsang anak ang bata. Anak man ni siya sa asawa sa I don't know kay uncle naman ang gibutang nga term. Uncle na day siya. So because the mother and ang katong gikiha og vowsy, they should have at least they should have relationship with each other in order for you to file a case against vowsy. Pero maybe child abuse case, maybe physical injury, serious to maybe slight physical injuries, mao siguro ang pwede mapasaka ani nga kaso if not child abuse. Yes, so kanang tuwa naman day oras nun luoy lang ko ba, and I hope this will be a reminder for parents kay there is always a way to handle things and handle children and instill discipline without having to resort sa ingon anak ka grabe pod kay what if kanang nahinaykan to it will cost a life. That is right, partner. And I hope sad nga dili lang kutob dinhi kay nabi tendency nga abi kay viral ihukon ni kahuman malubong sa kalimot. That is right, diba? Partner. So may unta nga kitang tanan makakuha tag leksyon ani partner kay luoy sad ang samputanan sa mga bata. We are supposed to protect them. We are supposed to love them, show them love. We're not supposed to hurt them. Yes. Thank you kaayo sa imong mga kuan attorney kanang legal inputs. Importante kay na para makat-on sad ang atong mga viewers ug ang ako sad mismo nakat-on ko today. Muna kog nag-lesson on the revised penal code. Dagi mo naman naagian sa una partner. Wala. Murag katiwason na dyan si partner sa iyang unfinished business in law school. Wala naman tayo oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong ug kinabuhi. Pulong mo ang diwag sa dalan ko. Mga igsoon, ang kalinaw dili basta-basta lang na imong pangitaon so sa kadapit.
Wailay tinubdan sa kalinaw gawas kang Isus lamang. Sa Juan 14:27 ng ingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Busa kawang lamang ang inyong mga paningkamot nga maangkon kini kung wa si Jesus sa inyong mga kasing-kasing. Kung nakaila ka sa Ginoo, nakaila kag unsay kalinaw. Sa Pilipos 4:6 nagingon, ayaw ka mong kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayoa sa Dios ang inyong gikinanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Klaro mga igsoon nga ang kalinaw maangkon pinagi sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Pangayoan hang kini pinagi sa pag-ampo ug pagpasalamat. Hinuon ang gisaad nga kalinaw wa magpasamot nga luwas ka sa mga pagsuway sa kinabuhi. Ang tanan muagi gyud nini. Apan luyo niya ang tanan, mabati mo ang kahilom sa imong kasing-kasing nga musali ka sa gahom sa Ginoo. Kay sa Mateo 11:28 nag-ingon, umari kamo kanako, kamong tanan nagikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papulayon ko kamo. Maigsoon, mao kani ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampok kita. Dagito nga man, nasayod kami nga ang kalinaw maangkon lang namo kung aniya ka sa mong kasing-kasing. Busang gidapit ka namo aron mo ari ka Jesus, aron mo angkon namo ang maong ikinanglan na kalinaw. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa tong tulumanon. Dagang salamat sa kuyog sa Philippine Airlines. Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa POC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Joanne. Sa newsroom, attorney. Sila si Michael, Rodel, Raymond, Bruce, og Sir Ferdy. Ferdy, ang atong angkuan. Ever bongacious nga round Our girl. unicorn. Dagang salamat sa inyong papakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Og kini si Attorney John Destacamento. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Naksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod kadagan. Usa ka pagtuo